naman, Ronald! Oh, eto na. Akit naman ako ng Baguio para magtrabaho. Hindi naman ako mamamasyal doon. Ano ba? Sa isang garahe sa Barangay Alfonso Tabora sa lungsod ng Baguio. Isang bangkay ng babae ang natagpuan nitong ika-30 ng Agosto. Walang buhay at nakabulagta. Nakataas ang pang-itaas na kasuotan. Nakatali ng duct tape ang kanyang mga kamay at bibig. At may nakapulupot na sinturon sa leeg. Iyan ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima. Tayo raw yung bantay ng gabig niyo. Oo, sir. Ano, saan tayo? Oo, tandang-tanda ko, sir. Yung kasama ng babae. Paano niya sinapit ang malagim na pagkamatay? Umaga noong ika-30 ng Agosto, taong kasalukuyan. Isang babaeng halos hubad, nakatali ng duct tape ang mga kamay at bibig at may nakapulupot na sinturon sa leeg ang natagpuang wala ng buhay sa lungsod ng Baguio. August 30, mga 6:45 ng umaga, nakatanggap tayo ng tawag mula sa concerned citizen. Ayun nga po, binabanggit yung nakitang parang patay na tao doon. Ang pinaglagyan sa katawan ng biktima ay parang driveway to garage. Pagdating ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, agad nilang sinimulan ang investigasyon. Doon nga ma'am, nung na-discover namin yung bangkay, nag-start na kami agad ng investigation. Lahat na ng within the circle, the inner circle, nagkaroon ng interview, lahat-lahat po. At isa doon sa, nag-uupa doon sa bahay ng malapit doon sa pinagtapunan. Accordingly, between 2 to 4 a.m., meron silang narinig na kalabog. Parang malakas yung kalabog. Pero parang hindi nila alam na ganun nga ang mangyayari nang makikita nila kinabukasan. Ayon sa mga nakausap nilang residente, posibleng bumagsak daw ang babae mula sa mataas na palapag. Sa isinagawang autopsy report sa bangkay ng biktima, lumalabas na asphyxia by ligature o pagkakasakal gamit ang panali ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima. Nagtamo rin ng iba't ibang mga sugat at pasa sa iba't ibang bahagi ng ulo, mukha at katawan ang biktima. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Baguio City Police, naging palaisipan kung ano ba talaga ang nangyari sa biktima. Blanco pa kami kasi nung lumabas yung autopsy ng biktima, hindi man ako doktor pero parang sinasabi doon na hindi nagalaw. Malaking question, malaking katanungan sa amin yon. Bakit nakahubad yung biktima at ang result ng autopsy is parang hindi nagalaw. Pakialalayan. Habang isinasagawa ang pagproseso sa bangkay, napansin ng mga pulis ang tattoo. Sa paggulong ng investigasyon ng Baguio City Police tungkol sa natagpuang bangkay sa isang garahe sa Barangay Alfonso Tabora, Baguio City noong ika-30 ng Agosto. Pumukaw sa atensyon ng mga pulis ang tattoo na nakaukit sa likuran ng biktima. Ang tattoo may nakalagay na Shane Hesim, tila pangalan ng isang babae. Kitang-kita siya ma'am kasi yung pagkalagay ng tattoo, artistic siya, mga makulay. Nakitaan namin siya ng tattoo sa likod na may tatak na Shane Hesim. Agad na hinanap ng mga pulis sa social media pages ang pangalang Shane Hesim. Nag-search kami sa sa Facebook, sa lahat. At doon nag-appear ang isang Juliet Hesim na nagmamay-ari ng parehas na tattoo. Doon nagkaroon kami ng lead. Kinumpare namin yung tattoo sa may-ari ng account sa tattoo ng babae na natagpuan. Parehas. At doon nga po nakontak namin yung mga friends doon sa Facebook. Samantala, habang nasa biyahe paakyat ng Baguio, nakatanggap ng mensahe ang isang babaeng itinago namin sa pangalang Elaine, 22 taong gulang. Galing sa Baguio City Police ang mga mensahe. Sabi, identify ko daw po yung katawan na namatay sa Tranquil. Tumawag po sa akin ng pulis. Sabi, sino daw
mga kaibigan niya ang pwedeng pumunta doon para identify kung siya ba daw po talaga. Si Elaine, kakambal pala ng babaeng nakilala sa kanyang tatong Shane Hesim. Sa bus pa po, lumagulo na. Tapos pinakita po nila sa picture, yung hiwa-hiwa yung mukha, ganun po. Siyempre sabi ko, hindi, parang hindi naman po siya yun. Ang kakambal nga ba ni Elaine ang natagpo ang bangkay? Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Baguio City Police, naging palaisipan ang pagkakakilanlan ng natagpo ang biktimang natagpuan sa isang garahe sa Barangay Alfonso Tabora, Baguio City noong ika-30 ng Agosto. Pakialalayan siya, sir. Hanggang pumukaw sa kanila ang tattoo na nakaukit sa likod ng biktima. Ang tattoo may nakalagay na Shane Hesim, tila pangalan ng isang babae. Dahil dito, natunto ng mga pulis ang kakambal ng biktima na itinago namin sa pangalang Elaine. Hindi ko po kinain ng time na yun. Pinakonfirm po nila saan pumunta po kami ng ordinarya. Ayon kay Elaine, noong araw na iyon paakyat siya ng Baguio para mamasukan at sumunod sa kanyang kakambal na si Shane na doon nagtatrabaho. Yung kaibigan niya talaga na taga Baguio, nireplyan po sa sabi niya, ganun pasok daw po doon. Elaine! Ay, naku, may chichika ako sa'yo. Anong problema mo? Kasi yung kambal mo, iiwanan naman yung anak niya. Diyos ko naman, Ronald! Aakyat naman ako ng Baguio para magtrabaho. Hindi naman ako mamamasyal doon. Ano ba? Ayon kay Elaine, ika-27 ng Agosto nang ayain siya ng kakambal na umakyat ng Baguio City. Pero hindi agad nakasama si Elaine. Teka, iisipin ko muna, ha? Wala kasing pantay dito sa bahay. Oh, mauuna ako pero susunod ka, ha? 27 po, inayan niya na po. Kung pumunta po siya mismo, sabi niya po sa akin na, tara na, bus, may akit na tayo. Sabi ko, walang magbabantay nga po sa anak ko. Ano po, sabi niya, waitress lang tayo. Sabi niya ganyan, malakas naman daw yung tip. Mag-isang umakyat ng Baguio si Shane habang naiwan naman sa Mabalacat, Pampanga si Elaine. Hanggang napagdesisyonan ni Elaine na sumunod na sa kakambal noong umaga ng ika-30 ng Agosto. Pagtataka ni Elaine, hindi sumasagot sa mga tawag at text ang kanyang kapatid noong araw na iyon. Hello, Ronald. Nag-message ba sa'yo si Shane? Wala pa. Opo, sabi ko po, babiyahe na ako. Sabi ko, biyahe na ako. Tapos, tinatawagan siya, di na siya matawagan. Kaya Red na po. Hanggang sa matanggap na niya ang mensahe mula sa mga pulis. At na-confirm na yung kapatid ni yung patay, kinukonfirma niya na yung larawan na pinadala namin sa kanya. Kinukonfirm niya talaga, yun yung kapatid niya. Pagdating sa Baguio, dumiretso si Elaine sa punerarya. Dito na niya tuluyang nakumpirma na ang kanyang kakambal na si Shane ang biktimang natagpuan. Siyempre po, sobrang sakit po sa akin. Hindi ko pa rin po matanggap sa sarili ko na siya po yun. Alam ko, palaban po yun eh. Puro po siya dugo, pa sa bali po yung ano niya. Yung sandito niya po may. Tapos dito po may pasa-pasanda niya po pasa sa katawan. Tapos yung buhok na po, dito, may tapyas. Gulgul po kami nun. Kasi hanggang ngayon po, hindi ko pa rin po matanggap na siya pa yun. At saka piling ko po, hindi po talaga po siya yun.
Kasi po yung bangkay ng kabal ko, parang hindi po na po ma-identify kasi po, puro, napagtripan po yung sakal. Tapos, yung mukha niya puro, puro pang hiniwa po ng mga kutsilyo, blade, ganun po. Tahimik ngunit mapagmahal at matulunging anak sa kanyang magulang si Juliet Hesim o mas kilala sa tawag na Shane. Ayon sa kakambal na si Elaine, nagkaroon si Shane ng 7 taong gulang na anak mula sa unang kinakasama noong 15 taong gulang pa lamang siya. Matapos maghiwalay, nakilala niya ang kanyang bagong kinakasamang itinago namin sa pangalang Ronald at nagkaroon sila ng isang anak. Nagdesisyon siyang magtrabaho sa Baguio City bilang waitress at entertainer para matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Lahat po gagawin niya sa anak niya. Mabigay lang po yung pangangailangan ng anak niya. Kahit na wala na po siya, yung mabigay niya lang po. Yung bago nga po siya pumunta ng Baguio, nag-imbak na siya ng maraming gatas sa anak niya. Po, kasi ayaw niya po talaga nawawala ng gatas yung anak niya. Pati pampers, ganun po. Lahat naman po ng gusto ng mga anak niya, binibigay niya po. Lingid sa kaalaman ni Shane, sa Baguio pala niya sasapitin ang malagim na katapusan. Sino nga ba ang nasa likod sa karumal-dumal na pagpaslang kay Shane? Hubot-hubad, tad-tad na mga sugat at pasa sa katawan, nakatali ng duct tape ang kamay at bibig at may nakasakal na sinturon sa leeg. Iyan ang sinapit ng biktimang si Shane Hesim, 22 taong gulang sa Baguio City, nito lamang ika-30 ng Agosto. Paano sinapit ni Shane ang malagim na katapusan? Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Baguio City Police, tinungo nila ang bar kung saan nagtatrabaho Hindi ko si napansin, Shane. sir, kung anong oras siya umalis. Kasi marami kaming customer kagabi. Si Juliet ay nagtatrabaho sa side trip bar. Meron ding nagsabi na nandun siya sa Parasos Bar na matatagpuan ito sa Marcos Highway. Salamat! Eto na! Nako, mainit-init pa. Ano, may order pa kayo? Wala teacher mo lang. Sige, naku, ikaw talaga. Alam ko naman paborito mo yun. Sige. Isa pang bote. Hindi mo pa nga nauubos. Gusto mo na isang bote. Ayon sa kasamahan ni Shane na nakausap ng mga pulis, mga alas 10 yun eh. May imimit daw siya. Tapos babalik din agad. Pero yun nga, di na namin alam kung anong nangyari. Gabi ng August 29, lumabas talaga siya doon sa side trip bar. Parang may kausap between 9 to 10 p.m. lumalabas na may kausap si Shane na isang lalaki na nangako sa kanya ng halagang 3,500 piso. Alam mo, nagdadalawang isip ako eh. Tanungin ko kaya yung kapatid ko. Ayon kay Elaine, sa parehong oras, nakatanggap din siya ng mensahe mula sa kakambal at tinanong siya kung itutuloy niya ang pakikipagkita sa lalaki. Sabi niya po, tinatanong niya lang po sa akin kung imimit daw po niya. Hindi ko na po siya na-reply ng time na yun. Kinamagahan, doon ko lang po siya na ka-chat. Uy, patsy na ako ah. Ay, okay lang ba? Sige. Ingat ka. Doon Bihis ako na na bahala kay ate. Salamat! Sige. Ingat! Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na nakipagkita si Shane sa lalaki. Ay! Kuya! Sa salaysay ng driver ng taxing nasakyan ni Shane noong gabing iyon, naisakay at ibinaba niya si Shane sa barangay Alfonso Tabora. At accordingly, naibaba niya doon sa lugar, malapit doon sa bangkay. Mahigit 10:30 ng gabi, nakita na yung sumalubong na lalaki, parang nakita sila na pumasok doon. Kuya, ito po bayad. Sa investigasyon ng Baguio City Police, lumalabas na ang lalaking ito ang huling kasama ng biktimang si Shane Hesim bago matagpuan ang kanyang bangkay noong ika-30 ng Agosto. Oo. Nga pala, yung pera ko 3,000 lang. Ano ba naman yan? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ang bihira naman, ang labo naman ng usapan, no? Tawad mo na yung 500. Sayang yung puntang. Sige na.
Tsaka sayang nandito ka na, kasi alis ko. Diba? Ano, saan tayo? Diyan. Tara. Naging palaisipan sa mga pulis kung sino ang lalaki hanggang lumutang ang isang saksi. Ops, sandali. Ganun tanghali ako, sir. Kayo raw yung bantay ng gabig nun. Oo, sir. Accordingly sa mga salaysay ng mga witnesses, na pagkatapos bumaba yung babae at nag-usap sila ng lalaki, pumasok sila doon sa kwarto. Oo, tandang-tanda ko, sir. Si Rene Balu yung kasama ng babae. Sa tulong nito, nakilala ang lalaki bilang si Reneval Ponce, isa sa mga nangungupahan sa paupahan. Dahil sa pahayag ng saksi, naging person of interest ng mga pulis si Ponce. Hindi nakita si Ponce sa tinitirhan nito. Nung ma-confirm natin doon sa kwarto, sinubukan nating katukin pero walang sumasagot. Pero may mga ebidensyang natagpuan sa loob ng unit tulad ng duct tape na kapareho ng ginamit sa pagtali sa kamay at bibig ng biktima at ang kaputol ng strap ng bra na pinaniniwalaang suot ni Shane. Nakita namin doon sa kwarto magulo. Magulo yung mga damit. Kita doon sa pinag-ipunan ng basura, yung mga putol-putol na duct tape na gray. Yung parang ano ng bra. Yun kasing suot ng bra yung biktima ay itim. Pero mapansin mo doon sa bra ng biktima, kulang ng parts. At doon nga nakita doon yung strap na kulang. Aside from nakitaan pa natin ng mga drug, shabu para parnela sa loob. Dahil dito, mula sa pagiging person of interest, naging pangunahing suspect sa krimen si Reneval Ponce, 33 taong gulang. Malakas ang kutob namin na siya talaga ang suspect namin. Kaya noon nga, na-confirm nung in-apply natin ng search warrant. Hanggang noong ikapito ng Setyembre, sumuko si Ponce sa Manila Police District Homicide Division. Sir, isusuko ko sana yung sarili ko. Sige, maupo ka. Pagkatapos nga na po ng investigasyon at nung nanawagan tayo sa media na kung pwede sumurrender para liwanagin kung ano talaga ang nangyari. At yun nga po, sumurrender yung isang suspect natin sa Manila. Sir, wanted po kasi kami nung... Inamin ng suspect na sangkot siya sa nangyaring krimen pero hindi raw siya ang pumatay sa biktima. Kaya nga siya sumurrender kasi ang accordingly, gusto niyang sabihin na hindi siya ang pumatay. Pero sir, yung girlfriend ko, wala akong kinalaman yun. Ako lang ho. Tsaka yung isa ko pong kaibigan. Sa kanyang pagsuko, idinawit niya sa pagpatay kay Shane ang kasamahan sa trabaho na itatago namin sa pangalang Tonyo. Ayon sa sinumpaang salaysay ng suspect na si Reneval Ponce, gabi noong 20 ng Agosto nang utusan ni Tonyo si Reneval na humanap ng babae. Agad siyang naghanap ng babae online at doon nakausap si Shane. According doon sa suspect, ma'am, nagte-textan sila. Hindi niya madiretso kung anong gagawin doon sa loob. Nang makapasok sa loob ng apartment, dito na nalaman ni Shane na hindi lang pala si Ponce ang tao sa unit. Tonyo, si Shane. Shane si Tonyo. Tol, ka na bahala sa kanya, ha? Teka, tayo magkausap, di ba? Nung tinanong natin siya, accordingly, umamin siya na gumamit na sila ng shabu. Magmula August 27, 28 hanggang 29. Nagulat yung babae. Akala ng babae siya lang, pero nagulat siya nung dalawa pala sila doon. Ayos ah. Namimili Ayon ka sa pa? investigasyon ng mga pulis, iniabot ni Tonyo ang 2,000 piso kay Shane. Nagalit si Shane dahil hindi iyon ang kanilang napagkasundoang halaga. Kuya, kulang pa to Paano kulang? Yan na yung usapan hindi ho pwedeng ganun. Kung ganito lang din, kung kulang, aalis na lang din ako. Dito na raw sinaktan ang biktima. Namiya ka! Kulang naman talaga yung bayad mo! Ayon sa Baguio City Police, humingi si Tonyo ng panali at iniabot ni Ponce ang nakitang duct tape. Tulong! May mga anak pa ako!
Dito na raw tinalian ang mga kamay at bibig ni Shane. Bakit ang sinturo mo? Bilisan mo ako ni sinturo mo! Sandali! Pagkatapos, sinakal daw ng sinturon ang biktima. Sa extrajudicial confession ni Reneval Ponce, sinabi niyang natakot siya nang makitang sinasakal ni Tonyo ang biktima gamit ang kanyang sinturon. Yun ang tanong ko din sa kanya. Hindi mo ba pinigilan yung kasama mo nung ginagano? Hindi, takot ako sa kanya eh. Ang sabi niya, inuutusan pa ng kasama niya, siya. O, talian mo yung kasi nagwawala na daw. Talian mo yung bibig, talian mo yung kamay. Dahil dito, naisipan niyang umalis ng unit at hindi na raw bumalik. Pero nung tinanong natin, bakit ang lapit-lapit ng police station, hindi ka man lang nagsabi. Ang sagot niya sa tanong ko, gulong-gulo siya. Kasi nga, bangag siya eh. Inamin niya talaga na gumamit sila ng shabu. So nagtutugma yung sinasabi niya doon sa na-recover nating mga ebidensya sa loob. Sa investigasyon ng mga pulis, nang masiguro ni Tonyo na patay na si Shane, binuhat nito ang dalaga at itinapon mula sa apartment building papunta sa katabing bakuran ng gusali. Bumagsak ang katawan ng biktima sa garahe ng kabilang bahay. Kung paano na ilabas yung bangkay sa kabilang compound. Ito, mayroon kaming dalawang version. It's either dinaan sa bintana, inihulog doon sa kabila, or dinaan sa rooftop ng building, inihulog. Dalawa lang. One kasi ang pagkamatay ng biktima, asphyxia. Pero yung biktima natin medyo maliit siya na babae. Pwedeng buhatin eh. Kung ibabagsak yun sa rooftop, meron siya ng indicator na lamog siya sa katawan. Nakaharap sa kasong murder si Reneval Ponce at si alias Tonyo. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Baguio City Police ang suspect na si Ponce. Initially, ang sinampa natin doon is murder in relation doon sa pagkamatay ni Juliet. Nakadetain siya sa BGMP ng Baguio. Sinubukan naming humingi ng panayam sa suspect pero hindi kami pinaunlakan. Patuloy namang pinaghahanap ang idinadawit niya sa krimen na si alias Tonyo. Dahil hindi pa nahuhuli at para hindi makompromiso ang investigasyon, hiniling ng Baguio City Police na itago muna ang pagkakakilanlan ng itinuturong ikalawang suspect. Hindi naman kami tumitigil po na mag-gather pa ng mga ebidensya at sana nga mahuli natin yung isang suspect pa para magiging maliwanag at magiging yung hustisya para dun sa mga namatayan. Kasalukuyang ding hinihintay ang resulta ng isinagawang pangalawang autopsy para malaman kung hinalay ba ang biktima noong gabi ng krimen. Puot at galit ang namamayani sa mga naiwang kaanak ni Shane. Agarang pagkakahuli sa nakalalayang suspect at hustisya ang kanilang tanging kahilingan. Sana kung sino po matago may gawa nun sa kambal ko, sana po sumarender na maawa naman po sila sa ginawa nila sa kambal ko. Wala po silang konsensya, wala po silang puso. Mahirap man, kailangan daw nilang manatiling maging matatag alang-alang sa mga naiwang anak ni Shane. Sa oras na po na kailangan ng hearing para po makasigurado po na mahuli talaga sila. Yun po atin po, ganun po. Alagaan po nila yung pamangkin ko. Alagaan po nila mabuti. Mahal na mahal po ng kambal po mga anak niya. Lalo na po sa Atalia, mahal na mahal niya po yun. Sa ngalan ni Mike Enriquez, ako si Emil Sumangil at ito ang Investigador.